Ano nga ba issue ng NMAX TechMax? Bago natin pag-usapan ng update na yan, napansin namin na karamihan sa inyo hindi pa nakasubscribe at nakafollow sa ating mga channel. Mangyari po lamang na mag-subscribe at mag-follow dahil napakalaking bagay po niya sa amin. Huwag rin mahihiya mag-like at mag-comment para pag-usapan natin ng mga updates. Our feature for the day is the NMAX TechMax. Sa ibang bansa, ito ay kilala bilang NMAX Turbo. Matatandaan nyo na nung nakaraan, in-review na natin yung NMAX version 3. Pretty much the same as the V2 except for some aesthetic changes. Ito talaga yung inaabangan ng karamihan sa inyo based on your comments kasi ito yun ay may mga added features and iba na yung CVT nito. This NMAX is priced at 175,900. Sa video na to, aalamin natin kung worth it po ba yan. Hindi na natin masyadong bubusisiin ng iba't ibang mga forma at gulong at shocks sa video na to dahil napag-usapan na natin yan sa nakaraang video natin. Panoorin nyo na lang yun, yung review natin ng NMAX version 3. For this video, we'll be focusing on the upgrades and the additional features that the TechMax has versus sa ibang mga scooter o ibang NMAX na nagkaroon dito sa Pilipinas. Pagdating sa looks ng motor na to, again, just like what we have mentioned on our previous video, if you're looking at it from the side, NMAX pa rin siya. Nagbago lang talaga yung pinaka-aesthetic niya dun sa pinakaharap with the more aggressive lines, DRLs, hindi na natin masyado yung iisa-isahin. Pagdating sa brakes, nabanggit na rin natin na dual-channel ABS, disc brake in front, disc brake naman sa likod. Sa gulong, pretty much standard, the same settings, the same size as the NMAX version 2. Sa suspension, I'm not sure if you were able to capture that during our previous video. There's a little bit of improvement pagdating sa suspension. Kumbaga, hindi nagbo-bottom out yung front suspension ng NMAX version 3 at saka nitong NMAX TechMax versus the V2. Comparatively speaking. Sa likod naman, pretty much the same performance as that of the NMAX version 2. Depende na lang yan sa preference mo kung gusto mo na lang i-upgrade sa aftermarket. But for me, the major improvement or the noticeable improvement is really the play on the front suspension. Mas maganda na yung play dahil hindi na to tumutukod, lalo-lalo na dun sa mga biglaang lubak na nadadaanan ko. Riding position, alam niyo naman na yan. NMAX, wala nang masyadong pinagbago talaga in terms of dimension. Okay to, even for shorter riders, alam na natin ang standard feet position, alam na natin ang extended footrest. So, pretty much the same. Now, what we will be focusing on as promised sa umpisa pa lang ng video na to is the engine performance. 155cc pa rin to, single overhead cam. Pagdating sa power output, the same pa rin. 15 horsepower, tapos 14.2 Newton meters of torque pa rin naman. Ang pinagkaiba is the actual engine profile and how the engine and the CVT setup arrives at that specs or at that point of production pagdating sa kanyang horsepower. Ito ang isa sa mga ipinagmamalaking innovation ng NMAX. The fact that this one has the YE CVT or the Yamaha Electronic CVT. Ano nga ba yun? Yung usual na setup natin pagdating sa scooters natin, isa sa mga component ng CVT, ng entire CVT setup natin is yung flyball or yung bola na tinatawag. Yan yung umaandar parang paloob at palabas para mag-generate ng power at umikot at mag-function din naman. Damay-damay na yun, kumbaga, yung buong CVT na yan. Yung flyball na yun, yun ang component na tinanggal na at wala na itong NMAX TechMax na to. But it was replaced by an electronic component na yun naman ang nag-trigger para gumalaw yung mga iba pang components ng CVT, katulad ng mga torque drive, belt, etc., etc. While the TechMax or the NMAX TechMax still has the same horsepower as the previous versions, katulad ng NMAX version 2 at NMAX version 3, yung power level nito dahil sa kanyang YE CVT, doon na siya nagkatalo. Example, the NMAX TechMax now has the riding modes. So meron ito yung T na mode, yun lang yung mga pang chill mode, pang relax lang, dito siya makikita. So itong button na to, this is actually not a passing light.
ito can easily change our riding mode. So kapag tayo ay nasa T mode, ang ibig sabihin lang yan is ano lang tayo sa chill ride lang. Okay? And on the flip side, if we switch it to the S mode, I would suppose this is the sport mode. Ayan, so with a simple toggle lang dito, nagiging S mode. Ito naman is yung sport mode. Ano ang pagkakaiba bago natin ituloy yung usapang YECVT natin? Anong pagkakaiba nung T at saka sa S mode? As expected, yung sport mode, mas malakas yung hatak. Meaning to say, sa paggamit ko nito, mas ramdam ko na mas mabilis yung acceleration ko, mas responsive yung throttle. So I can get to higher speeds in shorter amount of time. Pero walang ipagkakaiba yun sa top speed. Gets nyo? For the record, hindi natin tina-top speed ang mga ganitong motor dahil wala tayong opportunity to use this at track. Total, ang review naman natin ng motor ay hindi pang racing, kundi yung panggamit natin araw-araw. So I don't have a record as to what the top speed is. Yung mga NMAX, TechMax users dyan, baka meron kayong na-experience sa top speed, i-comment nyo na lang para matulungan yung mga brother natin. But going back to our discussion, pag naka-sport mode ka, kapag naka-S mode ka, mas mabilis mo lang ma-reach yung speed mo kasi mas malakas nga yung hatak. And for me, it's noticeable. Ngayon, isa yan sa mga effect of the TechMax having that electronic CVT, yung driving modes. Ano pa? The fact that we have yung mga shift drive natin. Ito, nasa left handlebar, nasa baba ng busina, yung ating shift lever. Because of this shift lever and because of Yamaha's electronic CVT, mas nagkakaroon na ng variation yung hatak niya. Diba? NMAX, pag wala yung shift drive, kasi ito, shift drive 1, 2, and 3. Pero dahil sa electronic CVT niyan, nagkakaroon ng variation yung shift drive to 3 levels, nag-iiba-iba na ngayon yung level ng hatak. Yes, it would still produce the same horsepower. Yes, it would still produce the same torque. Pero kung paano na-achieve yung horsepower at torque na yun, doon pumapasok yung electronic component. Ganito yan. Pag-usapan muna natin tong shift modes natin, mga brother. Okay? In my experience, kapag itong shift lever ay ginagamit ko into 3 levels, nag-iiba yung performance siya. Example, kapag umaandar na yung motor ko, itong TechMax natin, if I shift it to shift 1, mas noticeable na parang humahatak siya. Kumbaga sa kotse, para bang nagpremera ka. Parang ganun yung dating sa akin. And then, there's a certain requirement of speed for you to move from shift 1 to shift 2. Ibig sabihin, about 20 kilometers per hour ka lang, pwede ka mag-shift 1, pero hindi mo siya basta-basta pwede i-shift 2. Kasi yung shift 2, it's another level of hatak. Shift 3, it's another level of hatak. So, bawat shift mo produces different levels of torque. Okay, so ganun siya. Shift 1, another level of torque. Shift 2, shift 3, and so on. Again, yan ay nangyayari habang ikaw ay nagsisiginyador, tapos pag pinindot mo yung shift lever, mag-iiba yung hatak. Mas hatak siya, mas mararamdaman mo yung hatak. It doesn't matter kung nasa T mode ka or nasa S mode ka or yung sports mode. You would feel the difference. Ngayon, etong shift lever na to, it actually goes both ways. Dahil kapag ako naman ay pababa, free-flowing, or medyo speeding na ako, dire-diretso lang, napansin ko na kapag ako ay hindi na ako nagta-throttle, ibig sabihin nakabitaw ako ng throttle, tapos pinindot ko tong shift lever ko, parang nag-engine brake siya. And then, if I go to shift 2, another level of engine brake, kumbaga mas babagal siyang ganun. If I go to shift 3, mas malakas na yung engine brake. So, yung purpose na tong shift lever, according to my usage, is yung mga NMAX, TechMax users dyan, you can share your comments na rin sa baba. Bukod sa pagsilinyador mo at kailangan mo ng additional hatak, pipindutin mo siya. Pag hindi ka naman nakasilinyador at pinindot mo siya, let's say pababa or dire-diretsong kalsada lang, nag-engine brake siya. Kung gaano kalakas yung engine brake, depende na lang kung anong shift level ka. Kung shift 1, shift 2, or shift 3. Ngayon, tatanungin nyo, para saan ba yun? Bakit yung mga shift pa? Ba't di na lang magpreno? Good question. Goes both ways. Una, if you're using engine brake, as with any other manual motorcycles, mas tipid tayo sa paggamit ng brake pad.
So that's number 1. Pangalawa, sa tingin ko mas may enjoy mo to pagdating sa mga cornering. Bumabiyahe ka, ganda ng kalsada, you're speeding up, you're approaching the corner. Instead of pipiti ka ng brake or applying brakes, shift down ka lang, mag-engine brake ka, pero yung power ng makina mo tuloy-tuloy pa rin. Kumbaga mas smooth siya. Basta tama yung pagkaka-shift mo mas smooth siya. So once you approach the apex, tapos bibira ka na ulit ng silinyador, mas may buwelo yung motor mo. Mas smooth yung transition mo sa cornering even without using too much or not entirely using the brakes. Yun yung advantage niya. Mas, sa paggamit ko, mas suwabe siya in terms of cornering. Kasi hindi mo natitimplahin yung preno. Di ba pag approaching tayo ng corner, depending on our speed, pipitik tayo ng brake, di ba? Tapos, tsaka mo tatansyahin yung speed mo. Eto, approaching a corner, shift down, magme-mellow na yan, habang nagko-corner ka, approaching the apex at pa-exit ka ng apex, pag silinyador mo, mas smooth yung transition na. Yun yung base sa paggamit ko. Pagdating naman doon sa gas consumption for the TechMax, I was expecting baka mas malakas sa gas. Pero pretty much the same. Para sa paggamit ko, I'm still getting 33 kilometers per liter para dito sa motor na to. Disclaimer, more on sport mode yung gamit ko. Bihira ako mag-T mode. Ano nga ba issue ng NMAX TechMax? Actually, time will tell. Dahil itong technology na to, yung Yamaha Electronic CVT, if I'm not mistaken, first of its kind. Dahil dun sa kanyang shifting capabilities, yung shift 1, 2, and 3, nagkakaroon ng, kumbaga, mas nagtatrabaho yung belt nung NMAX natin. Kasi nag-iiba-iba ng level ng hatak, ng engine braking, and the like. So, kung meron man yung direktang epekto sa belt in terms of longevity, malalaman natin kasi pare-parehas tayo hindi pa na-experience ang ganitong klase ng technology in the long term. Pagdating naman sa features, hindi natin masyado pag-uusapan. Basta keyless, may mga front pocket, decent fuel tank storage, pero mag-focus tayo dito naman sa function ng ating bagong panel for the NMAX TechMax. So the panel has two main parts. Ito yung pinaka-info panel natin or main panel, standard yan. So it will just show our speedometer, in this case yung trip natin, saka yung fuel status. Yung sa baba naman, itong pinaka-part na to, yung interactive display natin, pwede nating pasukin yung menu and then just show or just choose whatever it is that you want to display. So let's say pinili natin meter display, ayan, sabihin natin yung speed. So when we go back, meron niyang parang speed visualizer, makikita mo yan, umaangat-angat. Pero pakita natin sa inyo yung iba pa. So, let's say, echo. So, now, yung pinaka-main screen natin, it shows our fuel consumption. Kumbaga, mas conscious ka. Diba? Kasi nakikita mo yung actual fuel consumption mo dito. Tapos, ito naman yung average mo na. In my case, I just like to display my tachometer para nakikita ko yung RPM reading ko. Yan. So, dito papalo yung RPM natin. Alright, nabanggit na natin kanina, alam niyo na to, yung driving modes as one of the key features of the TechMax. The T mode and then the S mode. Napag-iwanag na natin kung anong pagkakaiba niyan. The NMAX TechMax has the ability to connect to your phone. For the navigation, kailangan nating i-download yung app na Garmin Street Cross app. So, that's downloadable. So, again for the navigation, kasi pag pinindot natin yun nang wala ka dong app na yon at hindi nakakonect yan, magko-connection fail siya. But if it's already working, what we will see here is the turn-by-turn navigation. So, kumbaga, optional na lang kung gagamit ka pa ba ng phone holder para sa maps mo. Dito na yan. And then, for the music, for the weather updates, at saka dito naman sa music,
Yung standard na Y-Connect app naman ang gagamitin natin dito. So once you connect your Y-Connect to the NMAX TechMax, halimbawa, you're playing music, makokontrol mo na ngayon yung volume or kung magne-next ka using the buttons right here. Yan mga brother. Okay? And then for the rest of the settings, you can pretty much play around with it. It's really more on what you want to display, what you want to view. So, ganun talaga yung notification. Parang same din lang naman to yung existing na Y-Connect connectivity na may ano lang yan, notification bar. But yun yung major changes natin. Really the turn-by-turn navigation using the Garmin app. Tapos yung music, you're able to control it pag nakakonect ka na, the buttons right here. Yun yung mga main features na wala sa mga previous NMAX na nagkaroon tayo dito sa Pilipinas. So, again, kung meron kayo iba pang mga na-discover na features, kasi I've been using this for a number of weeks now. So far, yun yung mga nakita ko na mga major differences pagdating dito kay TechMax versus the NMAX V3 versus the NMAX version 2. So this is our motorcycle feature for the day mga brother. This is the Yamaha's NMAX TechMax, ang top of the line at pinakabagong NMAX version na meron tayo dito sa Pilipinas. Given its price point, ano sa tingin niyo mga brother? Sulit nga ba? Mag-upgrade ka nga ba from your previous NMAX to the TechMax, or papalitan mo nga ba yung current na motor na meron ka ngayon? I-comment mo sa baba at pag-usapan natin yan para hindi ka magpahuli sa lahat ng mga motorcycle news, reviews, and tips natin. Be sure to follow lahat ng mga social media pages natin katulad ng TikTok, Instagram, YouTube, and Facebook. Till your next video. Salut!